Tanong ko sa malayo yung babae na naka-Filipinyana. Nang mapansin ko na papalayo siya, hinabol ko siya. Celeste! Pero hindi ito lumingon at mas lalo akong nagtaka. Celeste! Ako to, si Ellie! Natatakot ba siya makipag-meet up sa akin? Kaya nagsama siya ng mga kaibigan niya? Luminga-linga ako at tumingin sa paligid. Doon ako nakaramdam ng takot para sa sarili ko. Ano to? Nasa year 1898 na ba ako ngayon? Bakit may mga nakabarong at Filipinyana? Ano to? Time travel? Hindi pwede. Marami pa akong project na kailangan tapusin. Ibig sabihin ba nito na bago namin yung timeline ko? Kasi sinubukan namin magkita. Kaya dinala ako sa taong 1898. Kagaya na ba ito ng mga napanood ko? Gusto ko lang naman makipagkita pero hindi para magstay sa taon ni Celeste. Sinundan ko sa malayo yung babaeng naka-Filipinyana. Saan ako pupunta? Saan ko naman hahanapin si Celeste dito? Sobrang lalim ng pag-iisip ko at halos may bato ko na yung phone ko nung nag-ring to. Teka, bakit pwede cellphone dito? Hello? Oh, ano? Pupunta ka ba mamaya? Di ko pa sure, pre. Nasa ibang taon ata ako. Oh? Di ko pa sure, pre. May kikitain ako. Si Celeste, seryoso ka ba? Ewan ko. Basta, sige na. Ano pala, pre? Sabihin mo kay boss baka mawala ako ng ilang araw. May inasikaso lang ako. Tawag na lang ako ulit. Anong Binaba ko na yung tawag at tumingin sa paligid. May batang naglalaro ng bola sa bandang kanan ko. Doon ko na-realize na dito pa rin ako sa timeline ko. Year 2025. Okay, nasa 2025 pa rin ako. Hindi si Celeste yung napunta sa taon ko? Kung ganun? Ano ba to? Lalo lang nagiging mas complicated. Nalingat ako saglit na wala na yung mga sinusundan ko. Lalong nag-sink in sa akin na hindi yun si Celeste. May event dito banda sa Luneta, kaya ang daming naka-Filipinyana at barong. Hayop. Ngayong araw pa talaga, timing sa pagkikita namin. Napakalakas makipagbiro ng tadhana. Ako pa tayong bunot. Nang matapos ang pulong sa ulatan ay lampas 4:00 na ng hapon. Paspasan akong sumakay ng kalesa para magtungo sa bagong bayan. Sana ay nandoon pa si Ellie. Nauna na kaya roon si Ellie? Hindi ko alam kung ano ang aking uunahin. Ang pagkasabik na makita siya o ang pangamba kung naroon ba siya. Kahit na may kaunting kaba sa dibdib, ang galak naman ay hindi ko maikakaila. Ang pakiramdam ay mayroong mga paru-paro sa aking sikmura dahil sa pananabik na magtagpo kami ni Ellie. Nang ako'y makarating sa bagong bayan, pasado 4:00 na. Hindi kasing siksik ng tao ang paligid. Sapat na ang bilang nila upang aking makita at matagpuan si Ellie. Binibining Celeste! Binibining Belinda! Ano ang dahilan ng iyong pagparito? Ako ay mayroong kailangan lamang tagpuin dito. Si Maria ba ang iyong tinutukoy? Hindi. Kung ganoon ay mag-iingat ka, Binibini. Hinanap ko si Ellie ngunit
ni anino niya ay hindi ko nasilayan. Naghintay pa ako ng ilang sandali, umaasang siya'y lilitaw. Subalit sa kahuli-hulihan ay napilitan akong sumuko. Sapagkat maaari akong dakipin ng mga gwardiya sibil kung sakaling abutan pa ako sa pook na ito sa paglubog ng araw. Hindi marapat ni angkop na ang isang binibining dalaga ay mamataan pang nag-iisa at nasa lansangan sa pagsapit ng gabi. Di alintana ang hapo sa aking paglalakbay at pagsuyod sa kalakihan ng bagong bayan. Ngunit walang Ellie na sumilay. Talaga bang magkaiba ang aming panahon? Wala bang pagkakataon upang kami magtagpo? O baka na may sadyang hindi siya nakatuloy sa pinangakong tagpuan? Bago pang tuluyang lumapat ng takip silim, ako'y tumungo na sa gusali. Ako'y unguing bigo. Bit-bit ang pangungulilang walang kasagutan. Nagnilay-nilay ako para pag-isipan ang lahat ng pangyayari. Hindi ba't marahil kami nagkita dahil sa salungat na pagkakataon? Maaaring dumating si Ellie sa itinakdang oras, subalit ako'y nahuli ng sandali, kaya't kami hindi nagtagpo. Posible rin kaya na siya'y umalis na, matapos ang mahabang oras ng paghihintay, sapagkat ako'y hindi dumating sa inaasahan. Ako'y lubhang naguguluhan na sa mga pangyayari, lalo lamang lumalalim ang aking pangungulila at pag-aagam-agam. Ilang oras pa ang aking hihintayin bago ko makausap si Ellie. Kailan muling mabibigyang liwanag ang katahimikang bumabalot sa aming pagitan? Alas 5 ng umaga nang gisingin ako ng tinig ni Maria. Marahang kumakatok sa pinto. Minimining Celeste, maaari ka bang dumulog sa ulatan ng mas maaga kaysa sa nakasanayan? Maaari naman, Binibini. Mayroon ba tayong panibagong paksa na dapat pagtuunan? Kagabi may naganap na sunog sa may dako ng Binondo. Ang mga mamamahayag na naatasan roon ay sina Ginoong Carlos, Binibining Arlinda, at ilan pa nating katuwang. Muntik na akong matisod sa pagkabigla. Ano na lamang itong kapahamakan na ngayoy bumabalot sa ating paligid? Nakapagsiyasat ka ba ng balita hinggil sa kanilang kalagayan? Paano rin ang lagay ng mga mamamayan sa bahaging iyon? Mainam na ito'y talakayin natin ng lubos sa ulatan. Doon natin mapaghihimay ang lahat. Naghanda na ako para tumungo sa ulatan ng mas maaga kaysa sa karaniwang oras ng pagdulog. Nang makarating doon ay nandoon na ang iba naming kasamahan. Bakas ang lungkot at hapos sa mukha ng isa't isa. Sinimulan ng usapan sa usapin na may patungkol sa kalagayan ng mga kapwa Pilipino at sinundan naman ng mga pangyayari na yumayanig sa bansa. At ang huli sa talakayan ay ang pagtatalakay patungkol sa sunod-sunod na sunog at misteryong pagkakawala ng ilang bilang ng mga mamahayag. Ako'y napatulala. Nakakapanlumo na hindi mo tiyak ang kaligtasan ng isa't isa. May posibilidad na isa tayo sa mga lalapastanganin sa mga susunod pang araw. Kailangan nating maging handa. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.